Mainit na naman ang balita ng mga pahayag sa pagitan ng mga kilalang personalidad sa politika matapos sa muli na Attorney Harry Roque si Senator Risa Hontiveros na magsampa ng kaso kung tunay na may matibay siyang ebidensya laban sa muna'y tiwaling opisyal sa gobyerno. Sa isang panayam, diretsyong sinabi ni Roque na panay salita pero walang gawa ang kampo ni Hontiveros na aningay kung may katotohanan ng kanyang mga akusasyon, dapat itong idaan sa korte at hindi sa media. Sa gitna ng mainit na usapin, tila natameme ang panig ni Senadora Risa Hontiveros matapos ilabas ni Attorney Roque ang ilang dokumento at testimonya na muli nagpapawalang saysay sa mga paratang laban sa nakaraang administrasyon. Ayon sa kanya, panahon na upang wakasan ang mga soundbite politics at simulan ng seryosong proseso ng pagharap sa katotohanan, hindi lang para sa publicity kundi para sa hustisya. Samantala, nananatiling tikom ang opisyal na kampo ni Senadora Hontiveros ukol sa hamon ni Roque habang hinihintay ng publiko ang kanyang tugon. Ilan sa mga taga-suporta ng Senadora habang patuloy ang bangayan ng kanyang mga pahayag ay batay sa mauusito ng paglilinaw ng mga isyu at hindi sa panibagong sigalot sa pagitan ng mga opisyal ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ulitin ko ha, hindi pa daw nakikita ang ebidensya mga kaibigan. hindi pa nakikita yung ebidensya yung lagay na yan. Sus Mariosip naman in town, kaluoy. Ito yung mga bagong senador. It's awkward daw, sabi niya, it's awkward to say the least, na umupo kang senador judge. Mayroon kang prejudgment. Hindi mo pa nakikita yung evidence. Mayroon ka ng judgment na gusto mong i-dismiss yung kaso. Yan po ang komento mga kaibigan na hindi pa po nakaupo ang senador. Hindi pa kasi siya nakaupo kasi sa July pa siya uupo, no? Hindi pa yan nakaupo ha. Imagine niyo guys ha, ito pong si Lacson mga kaibigan, hindi pa siya nakaupo ha. Sa July pa, pero tingnan niyo, grabe po ang pabida-bida. Ang sa akin naman mga kaibigan, ilang beses na po natin sinabi dito paulit-ulit na kaya po ibinalik yan doon sa kamera kasi po may lapses. Ngayon, pagdating naman kay Bato, kaya nga gusto niyang i-dismiss yan kasi nga, wala kasing clarification. Diba? Walang clarification. Ito po, basahin po natin para ito kasi si Lacson, hindi mo maintindihan eh. Hindi ko siya mag-gets eh. Ito kasi ang sinabi niya doon, babasahin po natin yung buong para po maintindihan nyo. Sabi niya, sabi po ni Lacson guys, ang may karapatan lang na mag-move to dismiss daw, ang may karapatan lang daw na mag-move to dismiss sa case, yung defense panel. Kasi saan ka nakakita ng judge nag-move to dismiss? Question mark. Ang hirap i-imagine a judge presiding over a case, a hearing. Siya mismo mag-move to dismiss? Question mark. Kumbaga natatawa pa siya, no? Habang nagkikwento siya, natatawa po itong si Lacson, mga kaibigan. So, ang sinasabi niya kasi dito, bakit daw ang isang judge, siya yung mag-move? Ang tinutukoy talaga ni Lacson dito, mga kaibigan, dahil po si Bato, guys, makinig po kayo mabuti. Dahil daw si Bato de la Rosa, si Senator Bato, nag-motion daw siya guys after mag-convene. Yun yung pinapoint out niya. Ayan tinukoy ni Lacson ang paghain ng motion ni Senador Judge Ronald Bato de la Rosa bago at matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, nagmistulang abogado ni VP Sara si de la Rosa. Nagbistulang abogado daw si De La Rosa. Sa ginawa nito, gayong tanging ang mga abogado lang umano ng Vice Presidente ang dapat na humiling ng ibasura ang kaso nito at hindi ang sinuman sa mga senador na natatayong hukom sa impeachment trial.
Naharap si VP Sara sa iba't ibang high crimes, kabilang ang pagtatangkang umano sa buhay ni na President Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Anita Marcos at House Speaker Martin Romualdez Jr. Ang questionabling umanong paggastos nila sa 612 million confidential funds noong 2022 at 2023. Bribery sa ilang opisyal ng Department of Education at iba pa. So mga kaibigan, ang hindi ko maintindihan dito guys, bakit po pinag-iinitan niya si Bato? Ha? Bakit po pinag-iinitan niya si Bato? Tama po ang ginawa ni Bato. Di ba? Ilang beses na po in-explain ng mga lawyer yan eh. May karapatan po si Batong mag-move to dismiss. Kasi kung wala naman siyang karapatan guys, dapat hindi na siya nag-move. Hindi na siya nag-motion. Ay, motion pala, no? Hindi na siya nag-motion mga kaibigan. Bakit po nag-seconded pa itong si ano? Seconded by Bongo. Ibig sabihin, pwede pong mangyari yun. Kaya ayaw nyo mangyari kasi nga, hindi nyo gusto. Tutol kasi kayo eh. Kayo yung, ang hilig yung tumutol eh. Hindi nyo muna hinayaan, no? Hayaan nyo muna. Tingnan natin kung anong gagawin ng Kamara. Kasi nga, marami daw lapses. Ang dami daw butas sa mga impeachable yan, no? Tinatawag nilang articles of impeachment. Oh. Ngayon mga kaibigan, meron po isa, meron naman pong isa, no? Ito po, may isa pa. Ito naman, ito naman mga kaibigan, si Soto naman. Ayan Isa pa to. Isa pa to si Soto. Ano naman ang sinabi ni Soto? Ano naman ang sinabi ni Senator Soto? Yan nagawa na nila yung mali. Binalik ng House of Representatives sa kanila. Iwan na lang nila yung basurahan ng kasaysayan. Iiwan na lang daw yung basurahan ng kasaysayan, mga kaibigan, sabi ni Soto. Huwag na lang ulitin at magre-review ng mga senator judges ng trabaho ng judge. At yung mga abogado nilang nakapaligid sa kanila ay palitan. Wow, palitan daw mga kaibigan. Ibasura na lang daw mga kaibigan, sabi ni Soto. Yung ginawa ng mga senador. Isa pa to eh. Ha? Isa pa tong magaling. Ha? Grabe talaga itong mga to. Ito po basahin po natin mga kaibigan, no? Ito yung sinabi niya kasi ang pinatamaan niya kasi dito guys, ang pinatamaan po ni Soto, si Senator Cayetano. Oo. Kasi si Senator Cayetano po ang nag-remand. Ibinalik niya sa House ang articles of impeachment. Kaya ang sabi po ni Soto mga kaibigan, iwan na lang nila yung basurahan ng kasaysayan. Huwag na lang nilang ulitin mag-review mga senador judges ng trabaho ng judge. At yung mga abogado nilang nakapaligid sa kanila ay palitan. Palitan daw. Sabi niya, I suggest the present crop of senators, especially the never ones to backread our records and debates in the 11th Congress when the first impeachment was well discussed by Miriam and others. Kinote niya si Miriam, si late Miriam Defensor. The reason for the robe and the decorum, aral muna bago putak. Ang sinabi po ni Soto guys, sabi niya aral-aral muna bago putak. Wow, galing. Mananalo kayang to? Magiging Senate President kaya ito mga kaibigan? Sa tingin nyo guys, ano po sa tingin ninyo mga kaibigan? Magiging Senate President kaya ito? Sus, Mariosep, Ginoo, wag sana. Wag sana, Lord, maawa ka naman. Putak daw kayo ng putak, ang sinasabihan niyang putak ng putak, si Cayetano, mga kaibigan. Bakit si Cayetano? Magaling po yan, Si Cayetano, magaling na abogado yan. Di ba? Bakit niya kinukontra si Cayetano? Abogado ba siya?
Di ba? Mga kaibigan, abogado ba siya, guys? Etong si Soto. Oh. Kasi sinabihan niyang putak ng putak eh. Ayan oh. Huwag putak ng putak. Nakakatawa to si ano. Ayan po. So walang impropriety doon. It's a normal, a collegial judicial body sa ganon ang nangyayari because one of the powers, inherent powers of our court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. So, ang sinasabi po ni mga kaibigan, ang sinasabi po ni Senator Soto, dahil po ang pino-point out kasi ng Senado, guys, kaya ibinalik yan kasi nga meron po mga defects. Marami po kasing mga defects na kailangan ayusin, kailangan nilang i-explain. Bakit po hindi nila matanggap? 'Di ba? Bakit ayaw nilang tanggapin? Simple lang naman po ang panawagan dyan. Kaya ibinalik niya sa Kamara para at least malaman talaga yung totoo. Kung yan bang impeachment po ni VP Sara, mga kaibigan, pinag-aralan ba nila? Kasi lahat po mabilis. Okay. Pakinggan po natin itong si Attorney James Reserva. Okay? Kasi magaling to na abogado, guys eh. Pakinggan po natin ang kanyang explanation po dito sa Kamara, no? Ito po i-play lang po natin, mga kaibigan. Kung titingnan ko diyan, kaya nga sampal yan sa House of Representatives. Ayun, kaya naman pala putak sila ng putak kasi sampal pala ito sa Kamara. Ha? Sampal po sa Kamara, mga kaibigan, ayon po kay Attorney James Reserva. Yun naman pala. Kaya naman pala eh. Kaya pala walang ginawa kundi putak ng putak eh. Ha? Pati itong pati itong nasa Kamara, talagang pinipilit nilang ibalik. Ayaw nilang tanggapin. Ha? Ayaw nilang tanggapin ang articles of impeachment. At hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasagot, mga kaibigan. Siyempre, sabihin na talaga nila na they are going to parang acknowledge and they are going to ratify or certify na yung ginawa namin ay in accordance with the Constitution. No, kasi that is their sole prerogative. Meron ng exclusive power to initiate. Ang naging dahilan kung bakit ibinalik yung articles of impeachment dyan sa Kamara, yung motion ni Senator Cayetano, ay gustong paaksyonan nga ng Senado itong non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides, basahin ko lamang po, Attorney, that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, including the circumstances on the filing of the first 3 impeachment complaints. At yung pangalawa, the House of Representatives of the 20th Congress communicates to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. Naging reasonable ho ba itong rason ng Senado, itong motion nila? It's kasamang Jade, no? It's a matter of record that I am me and my daughter are among the petitioners. Kasama namin si Atty. Torion. Yan ang theory namin doon sa aming kaso sa Supreme Court na yung mga requirements ng yung 1 year parole o 1 impeachment complaint lang ang ma-initiate within 1 year against the same public official. Yun na talaga ang main argument namin doon sa Supreme Court against yung 4th impeachment complaint na inapile. So, kabisado ko yan, yung argument na yan. Opo. Now, actually, kung titingnan ko diyan, kaya nga, sampal yan sa House of Representatives. Sampal. Siyempre, sabihin na talaga nila na they are going to
parang acknowledge and they are going to ratify or certify na yung ginawa namin ay in accordance with the Constitution. Yes. No, kasi that is their sole prerogative. Meron ng exclusive power to initiate. Para bang kung ako, if I were the House, if I were the Speaker, magagalit talaga ako sa ginawa sa Senado. That's plain and simple. Diba? Tama po si attorney eh. Tama po, si Tambaluslos magagalit talaga dyan. Kasi po, mga kaibigan, ang ibig sabihin yan, pag yan, tinanggap nila yung articles of impeachment, ibig sabihin, aminado sila na may mali. Diba? Tama ba? Tama ba yung analysis natin, guys? Diba? Kasi pag tinanggap nila yung article of impeachment na yan, articles of impeachment na yan, parang ang dating, guys, aminado sila na sila talaga ang may mali dyan. Kaya ibinalik yan sa kanila. Di ba? Kasi, sabi nga ni attorney, if I were, no, sabi ni attorney, attorney Reserva, if I were kung siya daw si Tambaluslos, magagalit talaga siya. Bakit binalik yan? Kasi mahalata sila, guys, eh. Ha? Mabubuking po sila, mga kaibigan. Mabubuking sila na yung ginawa nilang articles of impeachment ay hindi po totoo. Puro gawa-gawa lang. Puro invento lang, mga kaibigan. Yung mga testigo dyan, mga ebidensya dyan, malamang sa malamang, puro po gawa-gawa yan. Kasi syempre, guys, pag ibinalik sa kanila yan, pag-aaralan nila uli, makikita nila yung mali. So napakatalino talaga, napakatalino, napaka-bright itong si Senator Alan Peter Cayetano. Napakagaling niya, guys. Naisip niya yun. Naisip niya ang remand. Kasi walang nakaisip nun eh. Kaya nga, di ba, nagulat kasi Coco, di ba? Sabi niya, that is a very dangerous word. Nakakatakot na yung remand. Para siya nakakita ng multo eh, si Coco eh. Ang galing talaga ni Cayetano. Bravo. Super galing. Nakakabilib. Di ba? So mga kaibigan, guilty po. No, para sa akin ito po ang aking assessment po sa lahat po ng mga narinig natin, no? Lahat po na itong mga analysis natin. Based lang po ito sa mga analysis ng iba din. Kung ako po tatanungin niyo, guys, guilty po ang Kamara. Guilty ang Kamara, mga kaibigan. Kaya dapat talaga yung impeachment na yan should be dismissed because marami pong lapses. Hindi po pwedeng ituloy yan. Pag tinuloy yan, wala na. Lalo po sila mahuhuli dyan. Di ba? Pasalamat kayo, hindi itutuloy yan. Kasi pag tinuloy yan, mas lalong makita ang inyong katag. Mahalata kayo masyado dyan. Pagtatawanan po kayo ni VP Sara at matutuloy ang bloodbath. Gusto nyo ba matutuloy ang bloodbath? Ha? Gusto nyo ba matutuloy ang bloodbath? Naku, mayayari kayo. Yung sinasabi nila na may bribery daw, ito na. Kaya po questionable talaga yung articles of impeachment na yan eh. Kasi ang nakalagay doon, mayroon daw bribery. Meron ng bribery na kaso itong si VP Sara sa Department of Education. Sa isip-isip ko, hindi yan kay VP Sara galing. Yung bribery na yan yung white envelope. Sus Mariosip naman kayo. Hindi yan galing kay VP. Saan galing yan? Saan galing yung white envelope na yan? Sino po ang may recollection dyan? Ang white envelope, galing yan kay Kokak. Tinanggap lang kasi ni VP Sara, kaya siya nabitag. Sus Mariosip, mga buang. Di ba? Kaya wala yung bribery na yan. Hindi kayo mananalo dyan. Kasi ang alam ko, guys, hawak po ni VP Sara yung white envelope. At hawak din ni VP Sara yung conversation nila. Alam ko nasa cellphone yan or nasa video yan eh. May hawak si VP Sarang video yata dyan eh, or parang parang conversation nila ni Kokak. Hawak yata ni VP Sara yan eh.
Kaya 'di ba gustong-gusto niya matuloy ang impeachment para magkaalaman na. Kasi lalabas yung video na yan or lalabas yung audio na yan. Parang Hello Garcia yan eh. 'Di ba? Parang Hello Garcia. Hello Garcia. 'Di ba? So mga kaibigan, takot talaga sila. Takot po ang Kamara. At syempre guys, guilty po sila mga kaibigan. Yan talaga para sa akin po. Yan ang tingin ko dyan. So bakit pakialaman mo yung ginawa namin? Pero yan na, politika man yan. Oh, di nalaman niyo sa amin, politika. Di babalik namin sa inyo, politika din. Ang gumagalaw diyan kasama Jade. Opo. Political realities. Oh. Political talaga lahat yan. Sabi nila Lane Garcia, Sir Foodie, may video sila ni Kokaksi. Sabi ko sa inyo guys may video yan. May video yan mga kaibigan. Pag nag-bloodbath po, lalabas yan. Alam ko lalabas yan Kasi ang pagkakaintindi ko guys, or ang based sa aking recollection po, si VP Sara mayroon siyang hawak na USB. Meron siyang hawak na USB mga kaibigan. Ayaw lang niya ipakita sa atin, ayaw lang niya iparinig sa atin, pero hawak niya. Kasi ang sinabi po ni VP Sara guys, lalabas po ang USB sa tamang panahon. Kung hindi ako nagkakamali kasi andun yan dun sa ano niya Diba? Kahit naman siguro kayo, alam niyo yung USB. Pag natuloy ang impeachment, magkakaroon ng bloodbath, mahuhuli silang lahat mga kaibigan. Yan ang kinakatakutan nila. Diba? Yan ang pinaka, kumbaga guys, naghahanap sila ng paraan para ma-impeach si VP Sara ng madalian. Kasi po, takot sila sa bloodbath Yan lang po, ayon lang po yan sa mga analysis po Pwede na natin ma-confirm yung bloodbath na yan kasi literal po, ginagawang literal Pero sinagot na po ni VP Sara yan at alam na po natin kung ano ibig sabihin yan. Pero, sabi ko nga sa inyo guys, pag natuloy ang impeachment, nako! Magkakalabasan po ang mga baho. Tunay na kulay maglalabasan po mga kaibigan. Diyan po nila makikita kung anong klase itong si Tambaluslos na to, itong si Kokak. Makikita yan guys. Magkakaalaman. Kahit nga siguro yung nasa LA, yung kaso ni Kokak sa LA, baka lalabas din dyan sa impeachment na yan Pati yung Okada na yan, baka lalabas din sa impeachment yan, yung Okada na yan. Pati yung mga pati yung distressed mother na meron pong nangyaring extraction po sa Turkey, baka lalabas din yan. Imagine niyo, pag lumabas lahat yan mga kaibigan, yung impact po. Yung impact po mga kaibigan, ano pong mangyayari sa Pilipinas? Di ba? Analysis lang po yan Opinion lang po natin yan kasi nga based po ito sa mga analysis din ng mga magagaling po ng mga political analysts. Kung iaano mo lahat yan, i-connect mo, parang connect the dots kasi yan Pag kinonect mo lahat yan, makakabuo po kayo ng yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan na talagang magkakaroon po ng gulo. Bloodbath. Political realities. Takot sila sa atin taga Mindanao because we demonstrated our power, we demonstrated our resolve in the midterm elections. Dalawang pistahan lang ito. Eleksyon na naman. Kasi 2 years mag-eleksyon naman kasi ang filing August October by 2028. So, yan ang calculation nila. Sa totoo lang, they are not looking at yung constitutional side, yung legality. Wala diyan. That's why they have to be creative. Instead of dismissing it, parang gumawa sila ng kaya nga nalilito si Coco Pimentel. Pareho lang yan, sabi niya. Pareho lang yan yung palabang ilan. O sa Bisaya pa, sama din, naunay siya sa ilang sariling yung tari. Sa Bisaya pa, sabi po ni Attorney Reserva mga kaibigan, kung sa Bisaya pa, naunay sa tari. Paano ba Tagalogin yan? Kasi Bisaya din kasi ito si Attorney.
Bisaya yan si si James, Attorney James. Bisaya yan. Sabi niya, kung sa Bisaya pa, naunay sa tari. Naunay din sila sa tari, mga buang. Opo, Mirasol Ison, lalabas po ang video. Yan po, lalabas po lahat yan. Mirasol Ison, tama po kayo. Lalahat yan. Oo. Lalantad lahat yan. Lahat ng mga ebidensya lalantad po. Yan ang pagkakaalam ko dyan. Di ba? Kaya po, inantay nila yung 20th Congress. Bakit po nila inantay ang 20th Congress? Kasi sa 20th Congress po, mga kaibigan, buo na po sila. Andun na po si Senator Marcoleta. Ulitin ko inantay po nila ang 20th Congress. Dahil sa 20th Congress po guys, buo na po ang team. Andun na po si andun na po si Senator Marcoleta. Siyempre guys, pag andun na si Senator Marcoleta, nako, magdasal na po kayo ng Ama namin. Magdasal na po kayo ng Hail Mary. Lahat po ng mga santo, tawagin nyo na pag andyan na si Marcoleta. Tapos si Marcoleta pa yung magiging Senate President. Nako, aray ko, ang sakit. Kawawa naman. Opo, pati kaso po sa US, si Mr. Cher, lalabas lahat yan. Lalabas lahat yan. Maniwala kayo sa akin, guys. Kaya po inantay nila ang 20th Congress. Kasi syempre, guys, pag sa 20th Congress po, may suporta na po sila. Mas lalo pong dadami ang suporta. Kung nakakuha po sila ng 18 ngayon, baka pagdating ng 20th Congress, 0 na po ang kalaban. Kasi po ando na po si Marcoleta. Malamang matitira na lang po dyan si Risa. Kasi si Risa hindi pa nag-graduate malamang siya na lang mag-isa dyan. Opo, Lalaine, nabitag po sila sa patibong. Kaya nga, di ba, sinabi po di ba kanina pinakita ko sa inyo si Rowena Guanzon? Ano po sinabi ni Rowena Guanzon sa kanyang Facebook page? Checkmate, Tambaloslos, checkmate. Di ba? Na-checkmate po si Tambaloslos, mga kaibigan. Sa sobrang galing po ni Peter Alan Cayetano. Checkmate! Ito po pakinggan ito. Ito guys, maganda to mga kaibigan. Pakinggan nyo po ito. Handang-handa na po si VP Sara. Handang-handa na po ang ating mahal na Vice President. Pakinggan po natin guys, i-play po natin para mabigyan po kayo ng idea, no? At mabigyan din kayo ng updates mga kaibigan. Ito po. VP Sara, pasok. Pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte kung paano tutugon sa writ of summons mula sa Senate Impeachment Court. Dagdag pa ng Pangalong Pangulo, pinauubayan na niya sa Senado ang desisyon kung ano. Yes, pinaubayan na po sa Senado ni VP Sara. Sasagot na po ang Vice Presidente. Yan po ang magandang update ngayon. Sasagot na po, nakahanda na po si VP Sara. Buti pa si VP Sara ang bilis sumagot, no? Bakit yung Kamara ayaw nila sumagot? Namuti ba ang kanilang mga yagballs? Alam mo guys, ang Kamara mga kaibigan, matapang lang sila pag andyan si Boy Contempt. Matapang sila pag andyan si Boy Contempt, andyan si Pastor Dila, andyan si Boy Google, andyan sila sila pa iba dyan? Sila Barbero, sila Akop, matapang lang po sila guys pag andyan. Pero ngayon kasi wala na May iwan na po ang mga young guns. Nako, mga young guns, iiyak yan. Yan uulitin natin Nakahanda na po ang ating Vice President para sumagot. Ito po, i-play po natin guys. Ano ang gagawin sa mga articles of impeachment? Kasunod ng hakbang ng Senado na ibalik ito sa House of Representatives. Narito ang eksklusibong balita ni Jason Rubrico.
Ipinauubayan na ni Vice President Sara Duterte sa Senado kung ano ang dapat gawin hinggil sa impeachment complaint laban sa kanya. Yan ang naging pahayag ni VP Sara sa isang exclusive interview ng SMNI sa Kuala Lumpur, Malaysia. Matatanda ang 18 senador ang bumoto pabor sa remand o pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara habang 5 ang tumutol. Iwanan natin sa Senate ang desisyon kung ano ang gagawin nila sa articles of impeachment dahil sila yung nalatasan ng saligang batas natin na maging impeachment court at sila lang din yung may discretion kung ano yung dapat gawin. Sa ngayon, pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni VP Sara kung paano tutugon sa writ of summons mula sa Senado. Kalakip ng summons na natanggap ng Office of the Vice President ang kopya ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa impeachment rule, may 10 araw ang Vice Presidente para magsumite ng kanyang sagot. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense counsels at pinag-uusapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons ng Senate. Nire-respeto naman ni VP Sara ang opinyon ng mga politiko, grupo at individual na nananawagan na siya ay agad ma-impeach sa pwesto. Lahat naman tayo may freedom of speech, no? At lahat ng opinion nire-respeto ko. Makikita natin yan na noong mayor ako na lahat ng kumontra ay welcome pa rin sa Davao City at pinapabayaan pa rin namin na makapagsalita. Hindi ako yung tipong tao na pipigilan ko ang ibang tao sa pagsasabi kung ano yung nasa isip at nasa puso nila. So respetuhin natin kung ano yung opinion nila. Samantala, duda si Senator Amy Marcos sa tunay na pakay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa senadora, kung tunay na accountability ang habol, hindi ito mararating sa pamamagitan lamang ng impeachment. Kasi ang parusa ng impeachment ay removal from office at saka yung tinatawag na disqualification, permanent disqualification. Parang nagdududa ako na kung talagang accountability, sang katutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, kung ano-anong hatol. Samantalang kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil disqualifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Naniniwala si Senadora Amy na ang mga individual na nais ma-impeach si VP Sara ay may pansariling interes para sa 2028 elections. Sigurado ako doon at kinakailangan bang pakatotoo na tayo. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. Ayan po mga kaibigan, napakaganda po ng sinabi ni Senator Amy Marcos, no? Napakaganda po mga kaibigan. Talagang, kumbaga kaya siya nagdududa, kasi po sandamakmak po ang kaso ni Vice President. Sandamakmak po ang kaso ni Vice Presidente. May kaso sa DOJ, may kaso sa Ombudsman, may kaso sa Supreme Court. Sus, grabe. Tapos, ipipilit pa nilang impeachment. Kaya po ang tanong, sino ang makikinabang? Yun pala, gusto pala talaga nilang ma-DQ at tuluyan na pong hindi makatakbo si VP Sara. Kasi guys, pag na-convict siya, wala na, removal na po from office, no? At saka, may DQ na po siya. Bibigyan siya ng DQ. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng tumakbo mga kaibigan. Nakita nyo guys kung paano po itong mga kabalastugan, itong mga balasubas na to. Sabi po ni Padre Damaso, ang balasubas daw at mga hudas ang 18 senador na nagbigay ng remand. Ay, nako. Itong si Padre Damaso. Nasingit na naman natin si Padre Damaso.
Komento naman si Senator Robin Hood Padilla hinggil sa isang paring nagsabing hudas ang 18 senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Kanya-kanyang opinion niya, nire-respeto natin ng opinion, na lalong-lalo na kung galing sa pare, i-respetuhin natin. At ganun din sana kung ano din naman yung sinasabi ng ibang naratibo, sana respetuhin. No, respetuhin din. Hindi nila. Kasi alam mo, demokrasya tayo eh. Hindi po pwedeng yung nagsasalita lang, sila lang yung tama. Dapat pakinggan. Ang ibig sabihin po ni Robin Padilla, kasi pahinto-hinto na po mga kaibigan, no? Ang ibig sabihin po ni Robin Padilla, nagbigay po siya ng reaction kay Padre Damaso, dahil itong si Padre Damaso, masama po ang kanyang sinabi sa mga 18 po na bumoto po ng remanded. At ang sinabi po ni ang sinabi po ni Senator Robin Padilla, respetuhin daw natin. Kasi dapat respetuhin din sila. Kung respetuhin po nila ang mga kaparian, itong mga kaparian dapat respetuhin din ang mga desisyon ng Senado. Para sa akin po, hindi po maganda yung sinabi niya ni Padre Damaso. Bakit po siya nagsasalita ng ganon? Di ba? Hindi po siya dapat nagsasalita ng balasubas or hudas. Dahil, sabi nga ni Senator Padilla, respeto po dapat. Kung gusto nyong respetuhin kayo, kasi simbahan po kayo, mga pare kayo, dapat respetuhin nyo rin yung mga tao. Kasi trabaho ng pare yan eh. Diba? Ano ba ang ginagawa ng pare? Nagmumura ba ang pare? Nagsasabi ba ng pare ng balasubas, hudas, hestas, balabas? Diba? Dapat ang pare po magbibigay ng inspirasyon. Hindi po parang enabler, no? Enabler ang dating ni Padre. Parang gusto ni pare, parang gusto niya Ha? Di ko siya maintindihan si Padre, kaya nagalit doon si Robin Padilla. Natin yung dalawang naratibo. Binigyang diin ni Padilla na ang naging pasya ng 18 senador ay hindi dahil sa personal na damdamin, kundi para sa bayan. Isa lang po ang nasisigurado namin sa inyo. Yung 18 na senador, judge po yan. Sila po ay hukom. Kami po ay hukom nung oras na yon. Kami po ay nagdesisyon, hindi dahil mahal namin si Inday o galit kami sa ibang tao. Kami po ay nagdesisyon dahil yun po ay para sa bayan. Hindi po yan para kanino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung... Ayan po, bravo po. Ang galing po ng sinabi ni Senator Robin Padilla, no? Nakakabilib din po ito si Senator Robin Padilla. Bravo po Senator Robin Padilla. Tama po ang kanyang pahayag, no? Hindi po ito para kay BP Sara, ito po ay para sa katotohanan, katarungan po, hustisya, no? Para malaman natin kung bakit po nila gustong i-impeach si BP Sara. Kailangan malaman ng taong bayan yun. Ang impeachment po, ang sinabi po ni Attorney Panelo dyan, ang impeachment hindi po pwedeng madaliin yan. Kasi po critical yan, nasa critical na kondisyon po tayo. Hindi pwedeng, sige, impeach bukas, convicted na. Hindi po. Kailangan niyang pag-aralan. Pag may nakitang butas, pag-aralan. Pag may nakitang mali, pag-aralan. Hindi pwede, sige, hayaan nyo na yan, sige. Sige, tuloy na yan. Hayaan mo na yung mali na yan. Hindi po pwedeng ganun. Dahil nakasalalay po dito ang pag-asa ng ating bayan. Bakit ko po sinabi na nakasalalay po dito ang pag-asa ng bayan? Kasi po si BP Sara, guys, marami pong naniniwala na siya po ang pag-asa ng bayan. Pag hindi na po siya makatakbo dahil na-impeach siya, convicted siya, ano na po mangyayari sa atin? Diba? Kaya po mga kaibigan, kailangan po pag-aralang mabuti bago po nila ituloy yan. Or else, pagdating ng 20th Congress, manginginig po ang kanilang tuhod kasi andyan na si Marcoleta.
Oh, humanda kayo pagdating ni Marcoleta, ha? Magdasal na kayo ng ano. Dami-damihan nyo na yung pagdadasal nyo. Tignan natin kung alam mo, sa totoo lang, nakikita ko na kung pagdating ni nakikita ko na guys, pagdating ni Marcoleta, ano po mangyayari dyan sa Senado. Rutye, hello po, shout out, Adele. Ayan, mga suki, sila Lalaine Garcia, Adele Bautista, Chrissy Brooks, Beta Galban. Andito yung mga natin. Paring Rebelde, Jenny Robles. Opo, Paring Rebelde daw yan eh. Sabi, Paring Rebelde daw yan guys, sabi. Di ba? Sita Holo, ayan. Average girl. Oy, may average girl pala dito, oh. Si average girl, oh. Ano ba to? Troll ba to si average girl? Ayos average girl. Catbeat, tama Sir Pudi, parang hyper. Opo, no? Catbeat, no? Hyper, no? Cat lover, good evening po. Magandang gabi po sa inyo dyan. Happy Father's Day pala, ha? Sa lahat po ng mga tatay sa mundo. Happy Father's Day po. Bukas yun, Father's Day. Sana maging alpha dog na si Marcoleta. Opo, Elijah, magiging ano yan? Alpha dog. Tama po. Magiging SP yan. Oo. Magdasal lang po tayo guys na maging SP po si Senator Marcoleta. Yan talaga ang gusto ko mga kaibigan. Kasi pag naging SP po si Marcoleta guys, wala na. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!